Isa sa Pinoy na nasugatan sa missile attack ng grupong Houthi sa barko na amputate ang paa. Ayon sa DFA, matinding sunog naman sa muka ang tinamo ng isa pang Pinoy. Nagpapagaling sila ngayon sa ospital sa Djibouti sa East Africa. 11 Pinoy na kasamahan nila ang nakauwi na sa Pilipinas kanina, kasama ang isa pang sugatan. Nalulungkot po talaga, talagang grabe kasi nakasama po namin ng ilang yung mga nandoon na pagsaluhan namin ng mga salo-salo ganyan. Po, kaya biglang ganun lang yung mangyayari. So napakasakit din po sa amin, lalo na po sa pamilya. Take 50,000 pesos mula DMW at OWA at 20,000 pesos mula DSWD ang matatanggap ng mga tripulante. Rest assured that the President has ordered the government agencies here before you this evening to provide the fullest assistance within our authority in order to provide the foremost welfare and protective service programs and services to our dear OFW seafarers and their families. Bilang ng mga kaso ng hijack profile scams, tumataas ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. 178 cases ang naitala mula Nobyembre hanggang nitong Pebrero. 89 sa mga kaso naitala noong nakaraang buwan. Sa naturang scam, hinahack ang social media account ng biktima sa gagamitin para makapag-send ng mga mensahe sa mga contact nito para humingi ng tulong pinansyal. Paalala ng ECG, para hindi mabiktima, gumamit ng malakas at unique na password, multi-factor authentication at mag-ingat sa pag-click o pag-download ng attachment mula sa di kilalang source. Kung suspetsa mo ay na-hijack ang iyong account, ipaalam agad ito sa mga otoridad at sa platform o service provider. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.